Narito ako ngayon sa Wellington Botanical Gardens. So yan, sari-saring kulay ng tulips. Kalimutan muna natin ang tulips at tayo'y mag-setting-sete. Ito pa, isang nalaman ko rito sa Wellington. Itong kanyon na to, magandang kasaysayan nito. Noong araw, noong 1800s, late 1800s, tagal na nun. Wala pang mga Merilus noon, wala pang grandfather clock na matibay, walang television, walang radyo. So, ang mga tao umaasa lang sa kanyon na to. Ito'y pinapaputok po ng alas 12 ng tanghali, 12 noon. Pinapaputok para malaman ng mga taga rito na tanghali na o alas 12 na. Kaya kung ang barkada, mga dabarkats, nabuhay nung panahon na yun dito sa Wellington, pag may pumutok na kanyon, Bulaga na. Yan na nakikita nyo, mga kaibigan, yan ang sikat dito yan. Parang icon na rito. Yan si Blanket. Yan si Blanket, protektado ng gobyerno ng New Zealand dyan, pero mas gusto niya ng pamumuhay na ganyan. Etong matindi. Dito lang legal juwinggel sa harbor. Dito, eto si pare. Pare, at kahit maginaw dito sa Wellington, nakahubad pa. Pare. Dito, pinakamaraming zombie. Eto, pinakamaraming zombie. Tingnan nyo. Ang daming zombie rito. Yan, ang ibang klase rito. Ito pa. Hindi pala. Okay, at ito pa isa. Ito, mula pa rin dito sa Mount Victoria. Ito palang mga, ayon sa mga kaibigan nating Pinoy dito sa Wellington, sa New Zealand, meron silang tinatawag na bereavement pay. Alam niyo, meron maternity pay tayo, may ganyan. Ito, bereavement pay. Pag may namatay sa pamilya nyo, at nagdadalamhati kayo, meron kayong 3 days na libre, bayad. Bereavement pay. Mga kaibigan, nakita nyo, ininom ko. Ito po ang lugar ng Petone dito sa Wellington, sa New Zealand. Yan pong tubig na lumalabas dyan, pinaniniwala ang pinakapuro ng mga tao rito, lalo na ng mga Maori. At lahat na ng bisitang pumupunta rito, kanina kung nakita nyo yung mga pumipila para mag-uwi ng tubig, iniinom po nila yan. Pinaniniwalaan nilang the purest water sa buong daigdig, mga kaibigan. Ito po ang tinatawag nilang Spring of Life o Te Puna Wai Ora sa salitang Maori, mga kaibigan. The very controversial na Pavlova. Dahil ito, di umano, ay pinagtatalunan at pinagdidibatihan ng Australia at ng New Zealand kung sino sa kanila ang nagpauso at nagpasimula ng Pavlova. Itong masarap na dessert na ito. Tignan nyo naman ang itsura. Pambarangay. Okay, ha? Okay. Yan ang mga setting-sete na nakalap namin sa Wellington, ang political center ng New Zealand. Mga kapuso, nagpapatuloy ang Part 4 ng 6th Anniversary Special ng Mel and Joey dito pa rin sa Wellington, sa New Zealand. At nandito po ako ngayon sa isang gusaling kakaiba ang hitsura dahil mukha itong bahay ng mga bubuyog. Ayan, beehive building nga ang tawag nila dyan dito sa Wellington. Ito ay ang kanilang Parliament Building na idinisenyo ng isang British architect, si Sir Basil Spencer. At mula sa British architect, kilalanin naman natin ang isang Filipino architect. Award-winning po yan, ha? At dito mismo sa Wellington. Siya ang ating susunod na kwento sa 6 of Wellington's Best. O Pards, pakilala mo nga sa amin. From Wellington, New Zealand, happy 6th anniversary, Mel and Joey! Sa
Sa kasalukuyan, umaabot lamang sa 17,000 o 17,000 mga Pinoy ang naninirahan sa New Zealand. Mas konti kumpara sa ibang bansa na may mga Pinoy. Ngunit ang mga Pinoy sa ang bansa mong mandalin upang magtrabaho at manirahan, gagawa pa rin ng pangalan at handang itayo ang watawat ng ating bansa. Tulad na lamang ni Josephine Jojo Joet, na isang artist at Isagani Alaman, isang architectural designer. 1998 nang mag-migrate si Isagani Alamani kasama ng kanyang pamilya sa New Zealand para sa mas maunlad na pamumuhay. Pero humarap din si Isagani sa pagsubok ng panahon. Na personal mo yung ibang kultura. Take some time na makilala mo sila, makilala ka nila, ganun ba? At ang pagsali niya sa inaugural competition sa New Zealand ang naging pasaporte niya upang gumawa ng pangalan sa Wellington. Nag-umpisa yung competition eh, 1989 I think. I joined the first year inaugural competition, pero I didn't get the award. Pero it's parang I continued to join. Hanggang sa kasalukuyan, siya pa lang ang nag-iisang Asyano at Pinoy na nanalo sa inaugural competition sa New Zealand. So yung art ko was naging cover ng telephone book sa Wellington, which made us and all the Filipinos here proud. Mala telenovela rin ang buhay ni Jojo Joet na isang registered naval architect at marine engineer sa Pilipinas, pero sa kanyang puso at isip, ang larangan ng sining ang kanyang passion. Maliit pa ako, grabe ako alam mo yung mind ko na talagang gusto kong kukunin, yung gusto kong makukuha. 1990 nang manirahan sa New Zealand si Josephine at doon niya binigyang katuparan ng pangarap na maging isang artist. Years na nakastay ako rito, I think when I start really going around, it's nangyari lang talaga na nakita ko yung Wiltec, kaya nakita ko yung fine arts, na para bang nag-open ulit ang ano ko. So I enroll, wala naman akong training sa art, so I have to make a portfolio. So I make quickly a clay of the head of my son. Yun, sabi niya, if this is your first artwork, you must be very good. Mga karanasan na nakaraan ang tema ng art ni Joet. Dito niya pinapakita ang kanyang mga kalungkutan at pighati, pati na ang pananaw niya sa mapaglarong tadhana. Gayunpaman, kinilala sa New Zealand ang di mapantayang talento ni Jojo sa sining. Hindi pala natin talaga alam, I don't know, for me, we don't really know who we are. Kaya ako, every time I try to make an artwork, I always ask who I ano tayo. Patunay na sa likod ng mapait na pagsubok at karanasan, pilitin ti Jojo na bumangot at maipakita ang kanyang galing. Sina Isagani at Josephine, mga kababayan natin na patuloy na nakikipagsapalaran sa ibang bayan, ngunit hindi nagpapatalo sa anumang pagsubok. Saludo kami sa inyo. Big Six Trivia number 2. Ang winter season ng New Zealand ay nagsisimula sa 6th month of the year, June.